Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. At Happy Mother's Day sa lahat ng mga mami, nanay, mga ina. Palakpakan naman natin sila. O, diba? Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Kaya ang ating mga pagbasa at pagninilay ay itutuon natin kay Jesus ang mabuting pastol. At napakaganda ng parabang timing kung papaanong halos ilang linggo pa lamang ang nakakaraan ng ating minamahal na dating Santo Papa Pope Francis ay yumao at ilang araw pa lang ang nakakaraan na matapos itong papal conclave na tinatawag, ang mga elektor na kardinal ay nakapaghalal ng ating bagong Santo Papa, si Papa Leon. At kung babalikan natin ang naging pamumuno sa atin ng ating minamahal na dating Pope Francis, kahit papaano saksi tayong lahat kung papaanong sa pagpili pa lamang ng pangalan Francis, kauna-unahang pangalan ng Santo Papa simula nung tayo ay nagkaroon ng tinatawag na apostolic succession. Isinabuhay at ipinakita talaga sa atin ni Pope Francis ang isang tunay na halimbawa ng kung ano ang maging pastol sa panahon natin ngayon. At alam nating lahat yon. Halos laman ng balita, nasa Facebook at mababasa natin sa maraming aklat at naririnig natin sa maraming kwento kung papaanong itong ating minamahal na dating Santo Papa Pope Francis ay tunay na nagsabuhay ng kung ano ang inaasahan sa kanya bilang pastol ng simbahan. At ngayon sa bagong Santo Papa, Pope Leo XIV, marami na tayong nababasa at naririnig na magagandang kwento tungkol sa kanyang buhay bilang pari, bilang obispo, at bilang arsobispo, at bilang kardinal na itinalaga ni Pope Francis noon lamang 2023. At napakaganda ng mga naririnig at nababasa nating kwento tungkol sa kanya, kung papaanong sa kanyang tahimik na pamamaraan, sa kanyang pagiging misyonero, isinabuhay niya ang kung ano ang ibig sabihin ng maging pastol. Ngayong araw ding ito, mga kapatid, ay ipinagdiriwang natin ang tinatawag na pandaigdigang linggo ng pananalangin para sa bokasyon sa pagpapari. Kung meron tayong naging mga Santo Papa na tunay na nagpakita at nagpapakita pa hanggang ngayon ng napakagandang halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng maging mabuting pastol, ipagdasal natin ang mga kapatid at mga kabataang lalaki na nagnanais na maging pari. Dito sa ating parokya, mapalad tayo sapagkat sa kanilang kabataan, maaga silang tumugon sa paanyaya upang pumasok sa ating tinatawag na John Paul II Minor Seminary. At meron tayong 7 na mga seminarista sa ating minor seminary. At kasama natin sila sa ating misa ngayon. At nawa, patuloy silang magsikap na makapagtapos sa kanilang pag-aaral sa seminaryo hanggang sa ipagkaloob nawa ng Diyos sa kanila ang biyaya na katulad
ni Pope Francis, katulad ni Pope Leo XIV, sila rin ay maging mabuting pastol. At kasama pa rin natin hanggang ngayon ang ating dalawang seminarista na naka-assign dito sa ating parokya bilang bahagi ng kanilang tinatawag na Summer Apostolate. Sila rin at lahat ng mga seminarista at nagnanais na pumasok sa buhay relihiyoso at pagpapari ay isama natin sa ating panalangin. Ang tanong, bakit kailangan natin kami ipagdasal? Yung mga seminarista, yung mga pari, yung mga obispo, kardinal at santo papa, bakit kailangan ipagdasal ang mga katulad namin na nais yakapin ang buhay kung saan ang aming huwaran ay si Jesus na mabuting pastol? Sapagkat alam natin na habang tayo ay nagsisikap na lumapit sa ating Panginoon, mas naririyan ang napakaraming mga tukso at mga pagsubok. Kung nais ng isang pari na maging mabuting pari, nariyan ang kalaban, si taning ang masama upang hatakin palayo kay Jesus ang mga nagnanais na lumapit sa Kanya. Kaya napakahirap ang pagpasok sa buhay relihiyoso o relihiyosa at ang pagpapari, sapagkat nandun palagi ang tukso, nandun palagi ang kung ano-anong mga hindi magandang mga karanasan para ilayo ang gustong magpakabuti sa ating mabuting pastol. Kaya kung ang pagninilay ay nakasentro kay Jesus ang mabuting pastol, ilapit natin sa Kanya ang ating pagkapastol. Ako bilang pari, dapat maging malinaw sa akin ng aking pagkapari ay dapat na maging kalapit ng pagkapari, pagkahari, pagkapropeta ni Jesus ang mabuting pastol. At ganoon din ang lahat ng naririto ngayon sa kanya-kanyang sariling mga sitwasyon at pamamaraan sa buhay. Kayo rin ay tinawag upang maging pastol. Ang isang ama ng tahanan ay may responsibilidad sa kanyang pamilya para maging isang mabuting pastol sa kanyang mga anak. Ang isang ina ay mayroon ding malaking responsibilidad sa Diyos upang katulad ng kanyang asawa, siya rin ay maging napakagandang halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng maging pastol para sa kanyang mga anak. At yung mga namumuno sa iba't ibang mga institusyon, maaring sa simbahan o sa eskwelahan o sa pamahalaan o saan mang larangan ng institusyon, bawat namumuno ay tinatawag at inaanyayahan na katulad ng ating Panginoon maging mabuting pastol. Sa ating bansa, isang araw mula ngayon ay gaganapin natin ang napakahalagang eleksyon kung saan pipili tayo ng mga mamumuno sa ating bansa, sa ating bayan. Papaano ba pumili ng mamumuno sa ating bansa at sa ating bayan? Ang isang pinakamagandang pamantayan ay
ang pagtingin kay Jesus, ang ating mabuting pastol. Bagamat alam nating lahat, walang makakatulad ang ating Panginoon kung ang pag-uusapan ay mga nanunungkulan sa pamahalaan. Alam natin yon. Iisa lang ang ating Panginoon pagdating sa larangan ng pamumuno, lalo na sa pamahalaan. Pero isipin nating mabuti yung mga kandidato na mayroon tayo ngayon. Sino sa kanila ang may pinakamalapit na katangian katulad ng ating Panginoong mabuting pastol? Sino sa kanila ang halos nagsasabuhay ng kung ano ang inaasahan sa kanila ni Jesus, ang mabuting pastol? At iyon ang gawin nating batayan ng pagpili at pagboto. Huwag sana tayong boboto dahil lamang sa utang na loob. Huwag sana tayong boboto dahil lamang tayo'y binigyan ng pera. Huwag sana tayong boboto dahil tayo ay nakikinabang. Huwag tayong boboto dahil tayo'y pinangakuan. Gawin nating batayan ng pagboto ang kung sino sa kanila ang may pinakamalapit na katangian ng isang mabuting pastol katulad ng ating Panginoon. Marami na ang nagsasabi, kung gusto nating maging maunlad na bansa, maging matalino tayo sa pagboto. Pero kung gusto nating patuloy tayong bumagsak bilang isang bansa, maging bobo tayo sa pagboto. Naririnig na natin yon. Nababasa na natin yon. Kung ano ang sistema na mayroon tayo ngayon sa pamahalaan at kung sino yung mga iniluklok natin sa pwesto at kung bakit nagkakaganito tayo ngayon, bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili? Sino ba ang mga ibinoto natin noon? At sino ang iboboto natin bukas? Kaya hilingin natin kay Jesus, ang mabuting pastol, na tunay na pagkalooban tayo ng mga pastol, ng mga pinuno na mamumuno sa atin, na hindi yung sarili ang pahahalagahan at uunahin, kundi ang kapakanan at ikabubuti ng marami, lalo na ng nangangailangan na walang iniintay na anumang kapalit. O Jesus, aming mabuting pastol, pagkalooban mo po kami ng mga pinuno sa aming bansa at sa aming bayan at sa aming simbahan ng mga pastol ayon sa kaisipan at puso na mayroon ka. Amen.